1 month later, sa Araneta Advertising Agency, wala sa trabaho ang isip ni George nang umagang iyon habang nakaupo sa swivel chair sa loob ng kanyang maluwang na opisina. Nakatitig siya sa santambak ng mga pipirmahang papeles sa kanyang mesa. Ngunit ang nakikita niya sa mga iyon ay ang magandang mukha ni Maricel. "I miss you so much, honey." Usal ng kanyang isip. "Please come back, please." "Hi." Nagulat siya sa bigla na lamang pagpasok ng kung sino man sa kanyang opisina. Nang magangat siya ng tingin ay nakita niya si Catherine. Kababata niya at anak ng isa sa may mataas na katungkulan at stockholders ng kumpanya ng kanyang papa. "I feel like eating," nakangiting sabi ng babae. "Baka gusto mo kong samahan sa lounge? Marami pa akong kailangan tapusin, Catherine," tanggi niya. "At may naumpisahan ka na ba?" Tinukod ni Catherine ang mga kamay sa ibabaw ng mesa niya habang nakatitig sa kanya. "I'm sure, iniisip mo na naman ang fiancé mo na bigla na lamang nang iwan sa'yo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan. She's just on vacation right now at nagpaalam siya sa akin." Pagtatama ni George pagkatapos pakawalan ang isang malalim na buntong hininga. Nagpaalam na aalis pero hindi sinabi ang eksaktong lugar na pupuntahan niya. Masama ang loob niya dahil hindi ako nag-volunteer na samahan siya sa kanyang pagbabakasyon. Kaya marahil ay hindi niya na ipinaalam sa akin ang pupuntahan niya sa Baguio. Pagtatanggol niya kay Maricel. Talaga lang ayaw kanyang isama. Hindi nagpigil si Catherine sa pang-iintriga. Niligpit ni George ang mga gamit sa desk bago sinuot ang coat. "Aalis ka?" tanong nito. "Hahanapin ko si Maricel." "What?" Naglaho ang ngiti sa mga labi ng 28 anyos na babae. "Are you crazy? Saang lupalop ng mundo mo hahanapin ang babaeng yon?" "Eh di sa Baguio." "And where in Baguio?" "Bahala na." "Ha? Baliw ka na nga." Nakasimangot na humalo-kip-kip si Catherine. Talaga bang hindi na magbabagong plano mong pakasalan ang misteryosang babaeng yun? Bigla na lamang siyang mawawalang parang multo. Hindi kaya may tinatago siyang sekreto sa'yo? Napatiimbagang na hinarap ito ni George. "Look, Catherine, alam kong hanggang ngayon ay umaasa ka pa rin tayong dalawang magkakatuluyan. Kaya ganyan na lamang ang paninira mo kay Maricel." "Pues, I want to make it clear to you that I love Maricel so much and my decision to marry her is final." "You're so unfair," sabi ni Catherine sa mataas na boses. "Mga bata pa lang tayo ay pinagkasundo na tayo sa isa't isa ng mga magulang natin. 2 years ka lang na nawala ay nagbago ng lahat. Dahil lamang sa nakilala mong Maricel Carriedo na yon sa business trip mo abroad. For heaven's sake, George, may 1 taon mo palang nakikilala at naging girlfriend ng babaeng yun. Para magdesisyon ka nang pakasalan siya. I'm very sure na hindi mo siya lubos na kilala. Tayong dalawang magkasama ng matagal, tayong para sa isa't isa. Tigilan mo ng ilusyon mo, Catherine," maringing sagot ni George. "Sapat na sigurong mahabang panahong pinagsamahan natin para matiyak ko na kailanman ay hindi kita matututunang mahalin. At kailanman ay hindi ako nakiayon sa parents natin na magpapakasal tayo pagdating ng araw. I love Maricel, and it doesn't matter kung kailan lang kami nagkakilala." Pagkasabi noon ay nagmamadali siyang lumabas ng opisina at iniwan ang naghihimutok na babae. Gulong-gulo pa rin ang isip ni George nang muling magtungo sa bahay ni Maricel sa Blue Ridge ng araw na yon. May nabuong desisyon sa kanyang isip. Hindi siya aalis doon hanggat hindi niya nakakausap ang nobya. Aabangan niya ang tawag nito. Ikinansela ni George ang mga appointment niya sa opisina. Ayaw niya magambala sa kanyang paghihintay. Wala na siyang ibang alam na dahilan kung bakit nagtatampo sa kanya si Maricel at ayaw nang ipaalam ang kinaroroonan nito maliban sa masyado siyang naging subsub sa trabaho. At patutunayan niya sa nobya na handa niyang ibigay dito ang lahat ng kanyang oras at atensyon. May natanaw siyang babaeng nagdidilig ng mga orchids. Parang si Maricel. May ilang sandali siyang natigilan pagkaway patakbo niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. "Oh honey, thank God you're back." Natigilan si Maribeth sa biglang pagsulpot na yun ni George, lalo na sa kaagad na pagyakap ng binata sa kanya. Naasiwang kagad siyang kumalas mula sa pagkakayakap nito at pinagpatuloy ang ginagawa. "Kailan ka pa dumating? Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Kamustang bakasyon mo?" Sunod-sunod ang mga katanungang yun ng binata. Hindi niya napigilan na sariling sulyapan si George. Mas gwapo to sa personal. Maputi, matangkad at may makisig na pangangatawan. Mas maganda rin ang mga mata. Hindi lang tila nakangiti ang mga yun kundi parang napakaraming naisipahiwatig. Ang sabi sa kanya ni Maricel ay 30 anyos na si George.
Ngunit sa tingin niya ay mas bata pang binata. We have to celebrate. Pagkuway nakangiting sabi ng binata. Bakit? Sa wakas ay nasabi ni Maribeth. Dahil bumalik ka. Talaga namang babalik ako, hindi ba? Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ngunit mukhang hindi naman yon pansin ng binata. Minabuti niyang itutok ang mga mata sa dinidiligang orchids dahil hindi niya kayang salubungin ang mga tingin ni George. Well, I thought galit ka sa akin, Anito. Alam kong lately ay naging subsob ako sa trabaho, pero ngayon ay babawi ako. Ayoko yatang magbagong isip mong pakasal sa akin. Ikamamatay ko kung iiwan mo ko, Maricel. Hindi to nakapagpigil ng haggan siya ng buong pananabik sa kanyang mga labi. Nalaki ang mga mata ni Maribeth sa pagkagulat. Animoy napapasang bigla niyang naitulak ang binata. What's wrong? Nagtaka si George sa reaksyon niyang yun. Ha? Pagod lang siguro ako. Kandautal niyang sagot. You need to have some rest. Munitong napangiti. Babalik muna ako sa opisina para isaayos ang mahalagang bagay. I'll take a 2-week leave para naman makabawi ako sa'yo. Okay? Okay. Bye. Bago pa makahumas si Maribeth ay muling sumayad ang mga labi ni George sa kanyang labi. Pakiramdam niya ay nanigas na naman ang kanyang buong katawan. Sunod-sunod na paglunok ang pinakawalan niya habang sinusundan ng tingin ng binata ng patungo na ito sa sasakyan. Parang gusto niyang umatras, parang hindi niya kayang pagbabalat kayong yon. Ngunit nakapagbitiw na siya ng pangako kay Maricel. Nahihirapan ng kanyang kapatid sa sakit nito, kaya't hindi niya nais pang dagdagan pang pasanin ni Maricel. Isang buwan din ang ginugol ni Maribeth upang pag-aralan ang lahat ng aspeto tungkol sa kakambal, ang mga mannerisms nito, ugali, mga gusto at hilig at kung ano-ano pa. Inahabilin niya ang kanyang restaurant sa kanang kamay na si Lori at ito na rin ang pinatayo niyang pansamantalang manager. Samantala, nanatili siya sa tabi ni Maricel sa Batangas. Kahit papaano na iparamdam niya sa kakambal ang pagkalingang hindi nito naramdaman na magkalayo sila. Kung si Maribeth lamang ang masusunod, gusto niyang alagaan na lang ang kapatid. Ngunit mapilit si Maricel na lumuwas siya sa Maynila at tumira sa bahay nito. Dahil batid nitong nag-aalala ng husto si George, binago rin ni Maribeth ang kanyang ayos upang magmukhang katulad ng personalidad ni Maricel. Kinopya niyang kulay at estilo ng buhok nito. Ang paraan ng paglalagay ng make-up pati na rin ng pabango, pananamit at pananalita. Ngayon, walang magdududa na siya ay kakambal lamang ni Maricel Carriado. At sa ginawa niyang yon, natitiyak ni Maribeth na mas madali niyang makakalimutan ang kabiguang idinulot ni Victor. Hindi kalakihan ang bahay na binili ni Maricel sa Blue Ridge. Agad na binili ng kakambal ni Maribeth ang bahay na yon pagdating sa Pilipinas. Isang paraan yon upang patuloy nitong maitago kay George ang tungkol sa kanya. Stylish si Maricel at makikita yun sa ayos ng bahay nito. Ang kwarto ng kanyang kapatid ay isa sa pinakamagandang bahagi ng bahay. Light yellow ang kulay ng dingding at mga kortina. Ang mga display items katulad ng scented candles ay nagmula pa sa ibang bansa. Buong paghangang pinagmasdan ni Maribeth ang kabuuan ng silid na yon nang muli siyang mapag-isa. Kahapon lamang siya dumating doon at ang una niyang tinignan ay ang mga gamit ni Maricel. Sa aparador ay nakatago ang isang kahon na naglalaman ng kanyang mga sulat dito. Litrato at family pictures ng mga teenager pa lamang sila. Sa lumipas na mga taon, ngayon lamang niya napatunayang hindi lubusang nakalimot si Maricel sa kanila ng kanyang mama. Nakaupo siya sa gilid ng kama nang tumunog ang telepono sa bedside table. Hi honey, tinig yun ni George. Hello, bantulot niyang sagot. I miss you, lambing ng binata. Nagkita pa lang tayo kanina, paalala niya. Para namang hindi mo ako kilala. Sad nito na kahit hindi niya nakikita ay alam niyang ngumiti. Nasa opisina na ito tinatapos sa mga pinipirmahang papeles. I am missing you every minute. Parang hindi ko na mahihintay ang pagdating ng araw ng ating kasal. By the way, halos nakahanda ng lahat para sa wedding natin. Inasikaso ko ng mga yon habang wala ka. Gustong-gusto ko nang magkasama tayo sa isang bahay. Napalunok si Maribeth. So, kailan tayo pwedeng lumabas? Lumabas? Nawawala na naman siya sa kanyang sarili. Saan naman tayo pupunta? Dinner date sa isang romantic place. Nilambingan ni George ang tinig. Perhaps sa isang yate na tayong dalawa lang. Namalayan niya ang sariling nakapikit. Napaka-romantiko pala ng lalaking ito. Hindi tuloy maiwasan ni Maribeth na ikumpara binata kay Victor. Nababado yan at nakokornihan ang dating nobyo sa mga ganong bagay. Ultimo ang pagbibigay ng bulaklak ay hindi nito nakasanayan. O marahil ay sa kanya lamang ito hindi romantiko dahil matagal na itong nawala ng pagmamahal sa kanya.
May kirot na gumuhit sa kanyang puso sa naisip. Pinipilit ni Maribeth na kalimutan si Victor, ngunit may mga sandaling nagsusumiksik pa rin ang dating nobyo sa kanyang isip. Hindi ka na nagsalita, pagkaraay na sabi ni George. Did I say something wrong? O wala, aniya. Alam ko na, naninibago ka sa akin dahil masyado akong nagmamadaling makasal tayo. Well, sinabi ko naman sa'yo na babawi ako, right? O ano, saan mo gustong magpunta tayo? I'm free anytime. Let's wait for the wedding first bago tayo magplano ng kung ano-ano. Bigla niyang naisagot. Kagagaling ko lamang sa pagbabakasyon, remember? May ilang sandali na tahimik si George. Are you still mad at me? Pagkuway tanong ng binata. No, I'm not. Mabilis niyang sagot. Para kasing nanlalamig ka na sa akin eh. Natutup ni Maribeth ang noo. Ano itong mga pinagagawa niya? Hindi nagiging effective ang kanyang pagkukunwari na katulad ng gustong mangyari ni Maricel. Sa halip na kunin niya ang loob ng lalaking ito, parang siya pa ang gumagawa ng paraan upang unti-unti itong manibago at lumayo sa kanya. Hindi yun kinatutuwa ng kanyang kakambal. Alright, pagkaray sabi ni Maribeth. Mamayang gabi, we'll have dinner pero hindi sa labas. Gusto kitang ipagluto ng mga paborito mong pagkain. That's a good idea, nasiyahan ang sabi ni George. I'll be there at around 7. Sinaklot na naman ang pangambang dibdib ni Maribeth matapos ang pag-uusap na yon. Muli na naman silang magkakaharap ni George mamayang gabi at hindi na naman niya alam ang gagawin sa harap ng binata. Paulit-ulit man niyang praktisin ang pagkilos at pag-arte ng tulad ni Maricel, hindi pa rin maiiwasang lumabas ang natural niyang sarili. At teka, ano nga bang mga paboritong pagkain ni George? Hindi nabanggit ni Maricel ang tungkol doon kaya wala siyang ka-idea. Dali-dali niyang tinawagan ng kapatid sa cellular phone nito. Katatapos lamang siyang tignan ng doktor niya. Ma'am, sabi na nakasagot na katulong. Natutulog ho siya, gusto niyo bang gisingin ko? Hindi, wag na, aniya. Ayaw na niyang gambalain ang pamamahinga ni Maricel. Tatawag na lang ako sa ibang oras. Yun lang at binaba niya ng telepono. Ngayon ay hindi niya alam kung anong iluluto sa dinner na naipangako niya kay George. You are beautiful. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribeth sa papuri niya ni George nang dumating to eksaktong alas 7 ng gabi. Sinalubong niya ang binata sa front door at parang gusto na lamang niya itong pagmasdan sa nakita niyang kagapuhan nito. Habang patuloy silang nakikita, lalo naman tong gumagwapo sa paningin niya. Sa tingin nga niya, higit ng magandang lalaki kaysa kay Victor. Hindi niya magawang salubungin ang tingin ni George dahil alam niyang pamumulahan na naman siya ng mukha. Lalo na nang buong paghangang pagmasdan siya ng binata mula ulo hanggang paa. Ang suot ni Maribeth ay isang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan. Spaghetti ang straps nun kaya nakalantad ang mapuputi niyang balikat. 1 inch ang taas ng nilayan nun mula sa kanyang tuhod. Nagtagal sa long-legged na mga binti niyang mga mata ni George. Hindi siya sanay sa ganong kasuotan ngunit ganon kumagbihis si Maricel. Hindi niya dapat baguhin ang bagay na yon. I'm so lucky to have you. Napapalatak na sabi ni George, sabay kawit ng kamay sa kanyang baywang. Kinabig siya ng binata hanggang sa halos magdikit ng kanilang mga mukha. You're the most beautiful woman I've ever met in my entire life. Nalaki na naman ang mga mata ni Maribeth nang maramdaman ang katawan ni George na nakadikit sa katawan niya at malanghap ang mabangong hininga nito. Gusto niyang matunaw sa mga titig ng binata, ngunit hindi naman niya magawang ilayo ang sarili katulad ng ginawa niya nang una silang magkita. Napangiti si George sa nakitang kakaibang ekspresyon ng kanyang mukha. I can't help but. Ang karugtong ay muli nitong paghalik sa kanyang mga nanginginig na mga labi. Sa halos 1 minutong pagkakahinang ng kanilang mga labi na natiling dilat na dilat ang mga mata ni Maribeth. Nawalan siya ng lakas na supili ng tagpong iyon, lalo nang makita niyang nakapikit si George. Ngayon lamang niya lubusang napagtanto na iba ito kung humalik. Ani mo'y ginigising ng binatang init ng kanyang katawan at damdamin. Ang mga halik ni George ay hindi kayang tanggihan ng kahit na sinong babae. So, shall we have dinner? Tanong nito nang sa wakas ay pakawalan ng kanyang mga labi. Nanatili si George na nakayakap sa kanya. Tango lamang ang nagawang isagot ni Maribeth. Parang umurong ang kanyang dila. Sa harap ng di kahaba ang dining table, pigil ni Maribeth ang paghinga habang hinihintay ang magiging komento ni George pagkaraang matikman itong mga pagkain niluto niya. Kanina pa ito tahimik at sa minsan niyang pagsulyap sa pinggan nito ay nakita niyang wala na yung laman. Halos hindi makakain si Maribeth. Nakamata lang siya kay George. What a delicious food! Napakislot siya sa tinignan ni George pagkaraan ng ilang sandali. Nakita niyang maluwang na pagkakangiti nito habang nakatingin sa kanya. Nanibago ako, sabi nito.
Bukod sa mga bagong putahing niluto mo, mas masarap ka pang magluto ngayon. Dahil ko pang kumain sa isang first-class restaurant. Where did you get these recipes, honey? Nagbawi siya ng tingin. Dati ko nang alam ang mga to, kaya lang baka hindi mo magustuhan, kaya hindi ko niluluto para sa'yo. Palusot ni Maribeth. You've always come out with the great surprises. Napapailing na saad ni George. Tipid ng ngiti naman ang sinagot niya. And that romantic candlelight, sweet flowers, and the beautiful music. Tinapunan nito ng tingin ng kandila at mga bulaklak na nasa gitna ng mesa. This is the very first time na ginawa mong very romantic ang dinner natin. I am so happy, honey. Sa pagkakataong iyon ay bukal na sa kalooban ni Maribeth ang lumabas ng ngiti sa kanyang mga labi. Tumaba ang puso niya sa mga compliment ni George. Ni minsan, hindi niya narinig kay Victor ang papuring masarap siyang magluto. Noon lamang niya naisipang galawin ang pagkain sa kanyang pinggan. So, when are we going to visit your mom and your sister? Pagkaraan ay paglihis ni George sa usapan, para naman makilala nila ako. Otomatiko siya napatingin sa binata habang naghahagilap ng maisasagot. Ngayon lamang niya napagtanto na marami pa siyang hindi napaghandaan sa pagbabalat kayo niya bilang si Maricel. I just learned recently that my mom died of a heart stroke 4 months ago. Mahinang sagot niya. I'm sorry. Biglang ay seryoso si George. Right now, my sister lives in Baguio with my distant relative. Pagsisinungaling niya. Sayang at kagagaling mo lang doon, Anito. Kung hindi ko lang inisip ang hectic schedules ko lately, ay baka nakasama ko sa'yo at nakilala ko na siya. Anyway, marami pa namang pagkakataon. I'm sure hindi siya mawawala sa wedding natin. Hindi siya kumibo. Maya-may napansin niya itong titig na titig sa kanyang kamay. Wala naman siyang nakitang dumi o anumang kapansin-pansin doon. You're not wearing the engagement ring I gave you, sabi ni George. Oh my God, napatakip siya sa bibig. Nakalimutang ibigay sa kanya ni Maricel ang engagement ring na suot nito. I think I put it somewhere, perhaps in the bathroom. I'm going to look for it. Bigla siyang tumayo, ngunit naramdaman niyang pagpigil nito sa kanyang braso. Never mind, honey, sabi nito. May iba pang oras to look for the ring. Huwag nating sayangin ang special na sandaling ito. Tahimik na bumalik si Maribeth sa upuan. Malapit na naman siyang mawala sa kanyang konsentrasyon dahil sa mga kapalpakang nangyayari. Muli siya nakaisip na umurong. Ngunit sa huli naman ay naisip niyang nasimulan na niya ito at dapat na niyang ituloy-tuloy alang-alang kay Maricel. Halos 1 oras din silang nanatili sa harap ng dining table. Nang matapos ang hapunang iyon, ay nagtungo sila sa sala. Muli siyang nawala ng sasabihin nang makaupo na siya sa sofa at nakatingin kay George. Titig na titig naman ito sa kanya habang nakatayo sa may terrace, waring may hinihintay itong gawin niya. Every after meal, I always smoke. Naalala ang sabi ni Maricel na nasa Batangas siya at sinasanay siya nitong manigarilyo para sa gagawin niyang pagbabalat kayo. That's the reason why I have a cigarettes and ashtray everywhere in my house. George is not against it. Kung ano makakapagpaligaya sa akin ay okay sa kanya. But he just keeps his distance. Whenever I smoke, he doesn't smoke. He hates the smell of cigars. Kaya ba pinili niyang tumayo na muna sa terrace? Lihim niyang naitanong, marahil ay ganun na nga. Kaya agad siyang naghagilap ng sigarilyo. Nakakita siya ng cigarette case at lighter sa wine bar. Walang salitang kinuha niya mga yun at dinala sa sala. Kasual siyang nagsindi ng isa at pinilit hititin kahit hindi siya naninigarilyo. Sa aktong yun tumunog ang cellphone ni George. Sinagot nito yon. Pati ba naman sa pagkakasama namin ito ngayon ni Maricel ay istorbohin mo ko, Catherine? Narinig ni Maribeth na sabi nito sa tumawag. For heaven's sake, it's the first time na nag-dinner kami ng walang kasamang iba simula nang umuwi kami ng Pilipinas. Can't you respect our privacy? Nataon sa binatang atensyon ni Maribeth kaya nawala sa isip niya mga teknik sa paninigarilyong itinuro sa kanya ni Maricel. Wala sa loob na nakalulun siya ng usok at automatikong napaubo ng malakas. Napatingin sa kanya si George. Pilit na inayos ni Maribeth ang sarili upang hindi ito makahalatang hindi siya sanay manigarilyo. Ngunit animoy bumara sa lalamunan niyang nakakairitang usok. Patakbong tinungo niya ang comfort room at doon nagkulong hanggang sa tumigil ang kanyang pagubo. Nang muli siyang lumabas ay nakaupo na si George sa sofa tapos na rin pakikipag-usap nito sa kung sino mang tumawag. I think it's about time you stop smoking. Seryoso mukhang sabi ni George na makita siya. Alam kong hindi yan ganun kadali gaya ng malimit mong sabihin sa akin pero gusto ko lang iiwas ka sa sakit na posibleng dumapo sa'yo. Oras na ipagpatuloy mong pag-intake ng nicotine. Maricel, it's not healthy. Ngayon pa lang ay nagkakaroon na ng masamang epekto sa yung paninigarilyo mo.
You were coughing hard kanina. Nakita ni Maribeth ang bumakas na pag-alala sa mukha ng binata nang hilahin siya paupo sa tabi nito. Ayoko magkakasakit ka. Ayoko. Niyakap siya nito ng mahigpit. Napapikit siya. Kung alam lang ni George ng totoong babaeng minamahal nito'y unti-unti nang iginugupo ng malubhang karamdaman. Hindi ito magiging ganito. Tama si Maricel. Mahirapan si George na tanggapin ang katotohanan yon. Maaring malaki ngang may tutulong na isang katulad niya upang panatilihin ang kaligayahan sa puso nito. Ngunit hanggang kailan siya magbabalat kayo? Maatim ba niyang lokohin ng matagal ang mabuting lalaking ito? Paano kung isang araw ay magising na lang siya na umiibig na rin sa binata? Kung mapupunta si George sa ibang babae, mas gugustuhin kung ikaw ang babaeng yun, Maribeth. Muling gumiit sa isipan niya ang mga pinakawalang salitang iyon ni Maricel. Ikaw ang karapat-dapat na pumalit sa akin sa puso ni George. Kapag nangyari yon, masaya na akong mamamatay dahil sigurado akong hindi mo siya sasaktan at hindi ka rin niya sasaktan. Magiging maligaya kayo sa piling ng isa't isa. Promise me na hindi mo ko iiwan, Maricel. Naputol ang pag-iisip ni Maribeth sa sinabi niyo ni George nang patulitong nakayakap sa kanya. Hindi ko alam kung paano mabuhay nang wala ka. You make my life complete. Muli siyang hinagka ni George sa mga labi at sa pagkakataong yun ay tuluyan ang nagpaubaya si Maribeth. Ang mga agam-agam na kanina lamang pumupuno sa dibdib niya ay unti-unting pinawi ng mga halik na yon.